Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:52. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabosal daw po kita kunyan kanda Miyerkules. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa headlines kanda mga barata sa lado lokal. Pusher nin druga dakop duman sa syudad kan Iriga 50 gramos kan druga nakwa. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa barata pa sa lado lokal, mga proyekto kan opisina kan DPWH pig latag na. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, libreng sini sa mga senior citizen na liwat na pinagabuhay. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, miyembro kan Philippine Army nako ang gadanda sa irarom kan tulay. PSO digdi sa laog kan na syudad kan na Naga piglinaw na mayo sindang na arama na pinag-i-impound na mga nagkakadarako pa na mga e-bike kundi ini pigtitikitan sa naman. Palagos anda pagpasyar sa mga eskwelahan kan mga personay kanda Papcom Naga para ibalangibog ana mga impormasyon dapat man sa teenage pregnancy. Nagkabara lang yan sa mga headlines kan mga barata ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Mga tugang liwat maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na gitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, sarong lalaki ana arestado sa ikinasang drug by bus operation duman sa syudad kan Iriga sa kasong pagbalga sa Section 5 Article 2 kan Republic Act 9165 o ang pagpabakal kan ipinagpapangalad na illegal na droga araw kan Shabu bandang alas 9:55 kasubanggi sa Zona 4 National Road Barangay kan Salvacion, Iriga City kan ikasakan grupo ada sarong drug by bus operation kung saan nadakop digdi kan mga autoridad ang suspect sa pinagsarong puwersa kan anti-illegal drug by bus operation City Drug Enforcement Unit, Intelligence Unit kan Iriga City Police Station pega panginutan mismo kan City Drug Enforcement Unit anda sinambit ng pananakyada asinda digdi tabang mana ana tropa kada Municipal Drug Enforcement Unit kana Nabua Municipal Police Station nakumpiska sa dasambit ng suspect iyo ang illegal na droga na may timbang na pinagkakarkulong maabot sa 50 gramos asin mada pinagkakarkulong nagkakantidad 340,000 pesos sa presente na sa kustodiya ngunyan
kana PNP ang suspect duman sa Iriga City Police Station na atubang ning kasong pagbalga sa Section 5 Article 2 kan Republic Act 9165. Nagpasalamat man ang liderato kan Philippine National Police sa siyudad kan Iriga sa publiko sa padagos na pagtaunin mga impormasyon para madakop ang mga illegal na gawi, lalong-lalo na ang pagbinta kan ipinagpapangalad na droga sa parte mismo kan na siyudad kan na Iriga. Ang pasasalamat mismong pinagpaabot ni Police Lieutenant Colonel Javis Nicolas, ang Acting Chief of Police o Nicolas Napolis, ang Acting Chief of Police kan siyudad kan na Iriga. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, piga latag na kan Department of Public Works and Highways sa DPWH Bicol, ada sa inda mismo nga mga proyekto na pinagagigibo digdi sa laog kada Bicol Region. Ada paglatag pinaggibo mismo ni DPWH Bicol Regional Director Virgilio Eduarte. Ada pahayag kaniya subuot nagkapera ng mga proyekto ana natapos asin na igwapanin mga nakalatag pang mga proyektong pang infrastruktura na makatatabang sa pagbuhay kan mga Bicolano. Tampok digdi iyo ang rehabilitation kanda 103.77 kilometros na national roads asin manda tulay sharing manda 1,483.70 linear meters na may tulay sa pagpapakusugkan transportasyon sa Kabikulan. Ibinidaman ni RD Eduarte ana pagkompleto kan 152 na flood control drainage project kanakalis na taon, sharing man ang 3-in-1 na project kung saan kakabit ang pagpapatindog ka na mga tinampo asin na flood control na magagamit man sa parte mismo ka na mga sports digdi sa laog ka na Bicol. Apuer kaya na igwamanin 1,436 na iba pang mga proyektong pang-infrastruktura ang natapos na kan sinambit ng ahensya sa Bicol. Puon kan magtukaw si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kabali digdi ang mga water supply system, national building, hospital asin health facilities, farm to market roads asin dakol pang iba na ini ada minatao ninda kaginawahan sa mga manlain-lain na pangangaipo kan komunidad sa Kabikulan. Inilatag man kan DPWH Bicol ang nagkaperang mga prioridad na mga proyekto na iimplementar asin na ini makakatabang sa kadaklan ng mga Bicolano. Nagkapera digdi iyo ana 4 billion pesos na Bicol Regional Hospital and Medical Center na nakatalaan na matapos sa taon na 2027 asin ang 15 kilometros na Camarines Expressway. Sa pagtatapos ka na nasambit ng pagpahayag, nagpasalamat si RD Eduarte sa pagkakataon na maitao sa publiko ang mga natapos na mga proyekto asin na padagos pang ginagibo kan sa indang ahensya. Pigapayag kaniya na sa indang lalapigutan na maidul ang tamang serbisyo para man sa mga Bicolano. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, paghanap kanda tutugdukan kana mga bagong eskwelahan, solusyon na tanganing makaiwas sa baha sa Naga. Boyet Paderes sa detalye. Nahihiling na permanenteng solusyon kontra baha kan Department of Education Naga ang paghanap kan lugar na tutugdukan kan mga bagong mga eskwelahan sa Julian Militon Elementary School na nasa Barangay Concepcion Pequeña, Iglesia Naga.
Sigun kay Dr. Susan Culiano, School Division Superintendent kan DepEd Naga, haloy na ining problema kan sinambit ng eskwelahan huli sa apwera sa gabos na tubig baha. Ali sa ibang barangay pasiring sa lugar na sa hababang porsyon. Haloy na ining iniraning kan principal kan eskwelahan na si Nel Manaog na sigun sa iya. Nasa 32 na room anday ginagamit huli sa delikado na para sa mga kaakian. Mayroon naman na ipigpromisan LGU Naga na naging solusyon naman ang shifting of classes. Ang iba na sa pabilyonaan klase na nahiling ang sakit sa mga kaaki asin sa mga paratokdo. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Kinumpirmar ngunyan kana Legazpi City Police Station na nasarong miyembro kan na Philippine Army anda nadukayan na nagadaan sa irarom kan tulay sa boundary kan na barangay kan Lamba asin na Puro kan na syudad kan na Legazpi. Ianda nadukayan na kasudmang alas 12:30 ni na pagkahapon na kung sa ina digdi nakaresibin ng report ang pulisya gikan sa sarong concerned citizen manungod man sa insidente asin tulos manindang pig dumanan tanganing beripikaron na nailing na sana kanda mga miyembros kan pulis na mayo na ninbuhay ang biktima na pinagbistong si alias Jojo Tubong Mindanao asin nakaagumba digdi sa laog kan na syudad kan na Naga. Ini aktibong miyembros kada Philippine Army na nakadistino duman sa parte kan probinsya kan Albay. May tama sa parte kan sa iyang lawas asin na na-recover man an sa iyang daradarang badil. Paragos pang pinag-iimbestigaran ngunyan kan na pulisya an insidente asin na nagsasayumang ngunyan anda Philippine Army sa Kabikulan urog na sa 9 Infantry Division kada Philippine Army dyan sa Camp Winnie o dyan sa parte mismo kan Kuta Elias sa Angeles sa tinangis sa Pili Camarines Sur na magtaunin ano man na impormasyon manungod sa nasambit ng insidente kan pagkakakuanggadan kan sarong miyembros kan Philippine Army. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Aki na sinaksakan sa iyang ama duman sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur nasa istablina ang kamugtakan. Mike Gravito sa detalye. Mike. Ipigapahayag ni Police Major Bernardo Pinero ang Chief of Police kan Ragay Municipal Police Station na kunyan nasa state kamugtakan na si Rico at saroga kan binaging banggid duman na sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur basta sa pag-imbestigar kan mga autoridad nasa marahin ng kamugtakan diyan sa Bicol Medical Center ang biktima bantay padagos pa na pinagahanap kan kapulisan an ni matapos na magdulag kan masaksak an sa iyang sa tuloy pang balita ay sa mag-imbestigar sa maray ng kapusakan na ang nasabing biktima natin. Naman yan sir, ang investigador tayo ang lumagkanan at nag-imbestigar pa kung ano man ang magiging disposisyon ng biktima kung matay sa kaso sa kanyang ama o magkatibwa na lang yung mga pag-uulan. Parte kanaging magapahayag ni Police Major Bernardo Pinero ang Chief of Police kan Ragay Municipal Police Station. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakula na namada na oportunidad para mada makadalanin libre ana mga senior citizen digdi sa laog kan na syudad kan Naga ni na sini sa mga sinian na yaon dyan sa parte kan SM City. Ini matapos na magkaigwan ni pagtugot and maneamento kan na SM City natugutan ang mga
piga sa sabing mga senior citizen na liwat na makadalan nin libre sa mga sinihan dyan sa SM City. Pinagpirmahan na kan sudma ada sarong Memorandum of Agreement sa ibong kan LGU asin man iad kan SM City Naga sa irarom kan manimento ninda o manihamento ninda sa partibismo kan SM Mall Manager na si Jeanette De Vera asin man Assistant Mall Manager Benza Senyora kay basinda sa partibismo kanda pagperma kanda nasambit ng Memorandum of Agreement kasudba ada mga senior citizen affairs director na sinda Jaime Reblando asin man ana nagkapira pang mga pag-iribak ni kaibanan janda mismo ana pamayukan na opisina kada person with disability digdi sa laog na siyudad Kinaga. Ini magiging epektibo na sa masunod na simana pagkatapos na maratipikaran na kan sangguniang panglunsod anasambit ng Memorandum of Agreement ang mga lulo asin na mga lula liwat na makakadala nin libreng sini sa SM Mall. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Thermal insulating powder na imbento kan sarong Bicolanong engineer Daryl Banyas sa detalye. Tanganing masolusyonan ang naglalalang init na imbento ni Dexter De Castro gikan sa Naga City ang thermal insulating powder na sarong paagi subot para mainaan ang init sa laog kan harong edipisyo asin iba pang estruktura. Ang sinambit ng powder pwedeng ihalo sa pintura o coating kung sa 30 hasta 60% sa buot ang pwedeng maina sa temperatura kan edipisyong gagamitan ka ini. Kan taon 2018 kan madiskubre ni Castro na sa paagi kan pagrunot asin proseso kan ceramic clay pwedeng makagibo ng thermal insulating powder. Sinabi ni De Castro na kuha niya ang ideyang ini gikan sa National Aeronautics and Space Administration. Friction ang pagagamit kan NASA tangarig na paluwayon ang space shuttle rason para mag-init ang cover ka ini kung kaya pigagamitan subuot kan pre-crack ceramic tiles ang space shuttle para man daim masulo ang tawo sa laog. Dinagdag pa ni Castro na mas epektibo subuot ko nasa 200 gramos kan thermal insulating powder ang ihahalo sa kada litro kan gagamito na pintura o coating. Presente ng pigaproseso o sa Intellectual Property of the Philippines ang pagrehistro kan patent kan produkto sa iyang pangaran. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal o kaisminda. Oka, Pinagkumpirmar ka na Lagunoy PNP na pinagkasakyadan ninda ang mismong barangay hall ka na Sana Rafaela Lagunoy Camarinesora ini matapos na ireklamo ka na mga doktor sa mata na nagkakaigwanin medical mission na sarong grupo nagikan pa naman sa Metro Manila alagad ini na piki plan na medical mission para sa mga maluluyan ng paghiling. Sigon kay Police Master Sergeant Adrian Lirag, nasampitan ng pagsakyada, ninguli naman sa reklamo, kan mga optometrist na gikan pa sa o nasarong organisasyon kan mga doktor sa mata igdi sa Camarines Sur. Check-up sa mata na pigda ko. Paano po ang naging rason kapag ako po? Yes po, kasunod ma'am, akang Sabado, May 25, may nag-igdi pong mga kinatawan kang Philippine Association of Integrated Philippine Association of Optometrists igdi sa Camarines Sur. So, allegedly, igwa po daning nagkakandak ng optical mission na mayong kaukulang permit
sa Barangay San Rafael, hindi sa Banuang kang Lagunoy. So, after po kang information nito, halit naman sa mga taong ito, nagkandak po ng pig-verify po kasi mo yung personnel kung igwa talaga. So, kang ma-find out na igwa talaga, nag-set up po kami ng entrapment operation. So, kaiba po ang sa ito yung complainant, pinag-adalan mi kung paano gigibuhon. So, after ka ito, positively, after kang entrapment operation, kang mag-go signal po sa moyang tropa, nagsugod po kami duman and nag-execute po kami ng arrest. At the same time, i-confisc kami po sugabos ng mga gamit kang nasabing grupo. So, ano pong mga persona pong ini, nasa pito po sinda, pipanginutan po sinda kang sarong optometrist. So, bako sinda mga taga-igdi. Ano po? So, Partihan ka naging kumpirmasyon ni Police Staff Master Sergeant Adrian Lirag na kung saan nasabitan ng mission an may subot ng permit asin illegal mantang mga iniangkikan paduman sa Metro Manila. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ngunyan ka na mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal. Dakula nga tabang ana maiduduhol ka na balaya silangan da digdi sa laog ka na syudad ka na Naga. Ini ana pinagabutasan na pahayag ka na PNP sa laog ka na syudad ka na Naga sa pagimana ni Police Colonel Erwin Rebellion. Tinakwan doon ka na sambit ng opisyal na iniya an makakatabang sa mga gigibo na mga intervention, training asin mga programa tangani subuot na maging epektibo ang serbisyo bilang reformatory facilities kana nasambit ng edifisyo. Tinakwan doon ka nasambit ng opisyal na ana pagkakaigwanin na balaya silangan sa laog ka na syudad ka na Naga and saro sana sa pinagagraduhan kan PDEA asin man kan DILG tangani nga maideklara na drug cleared anda sarong lugar alaga digdi sa laog ka na syudad ka Naga pinagapayag da sulaminti tracing barangay pasana and na ipapasairarom sa drug cleared kana operasyon kada droga igwa pa ning pinaglalapigutan na 14 mga barangay and PNP tangani man na digdi maging epektibo ang kampanya ninda kontra sa droga sa pag-circular kan illegal drugs digdi sa laog kan na syudad Naga ipinagapayag kan na PNP na padagos man ada pagdakop ninda sa mga persona na mga involto digdi nangapudan ang liderato kan Philippine National Police sa mga netizen na makipagkooperar sa parte kan mga programa na itinutulod kan lokal na komendansya kan pulisya sa syudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pigkumpirma asin na piglinaw kan opisina kan Public Safety Office sa PSO sa laog kan Naga na daima da ninda pinag-i-impound o mayo sindang aramba na pinag-impound sa City Hall ang mga nagkakadarakop na mga e-trike na kung sa inda ang mga ini nakakomiter na pagbalga sa ordinansa sa laog Naga sigun ki PSO Chairman Professor Rene Gumba na ang mga violators ang pigtitikitan sa naman kan mga traffic enforcers sa Naga sigun ki Gumba dagos man na ada reorientation ninda sa mga dealer asin operator kan e-trike sa ordinansa kan syudad Naga malinaw na sinasabi na ang mga e-bike o e-trike bawal sa tao kan tinampo. Pwede lang gamiton iyo ang mga secondary road asin mga bicycle lane pag nasa tao naman subuot kan tinampo pwede nang tikitan
ninda pagbalga ana nasambit ng mga tsuper ninda e-trike o e-bike sa syudad. Uya si Rene Gumba, ana chairman kan PSO sa Naga. Ang e-bike po, dahil ko aram kung pig ko confiscate. Ang ginigibot ay di pig-issuean sa naman ng citation ticket or the violation. Para lang po sa kaaraman gang gabos. Sige so orientation sa mga e-bike dealers, e-bike owners. May ordinansa po ang siyudad kang Naga na ang mga e-bike bawal sa tahaw kang tinampo. Ang pwede nindang gamiton sa mga secondary roads saka sa mga bicycle lanes sana. Pag nasa tahaw ka po, pwede kang ma-issuehan ng violation. Ano? Ikadua, bawal po ang pagpasada gamit ang e-bike. Akol na ng mga nagaharatod sundo ng eskwela na deman na partidaryos. Binigay kong pangkayod. Bawal po. Kaya, ang mga araw kaya na violation, igwa po ng mga citation ticket kita based on the ordinance. Ano po penalty na nakastipulate yun lang to ang isi-settle ninda. Si Professor Rene Gumba, pamayukan PSO Naga sa pakikipagulay kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Liwat na pinaglinaw kan na opisina kan PSO Naga na dai konektado sa City Hall ana mga parking attendant sa sentro kan da siyudad Naga o an mga pinagaapod na mga atras boys. Ini anda dai obligado na tawanin kwarta kan mga nagapapark nin mga behikulo sa sentro Naga. Mantang an mga ini dai man akreditado kan PSO. Alagad, pigsabi ni Gumba, huli ta nakakatabang man ang mga atras boys sa pagbantay asin pagpapabanti siring man pagpapatras kan mga behikulo. Bahala naman subuot ang mga may sadiri nin auto kung gustong tawan ang mga ini nin voluntaryo. Huli ta nakatabang man subuot sa mga tsuper. Oya ang parte kan mga pahayag ni Rene Gumba. May mga parking attendants dyan sa sentro na di man connected sa Satuya pero nag-a-assist dyan. So pagiramdumon na lang sa mga driver na so voluntary po kung gusto nila tawanan ta nag-assist sa inda di bahala man sinda. Pero aso mandatory kung matao di man po sinda accredited sa Samoya. So yaw sa dyan garo nakatabang man sa inda. Like artiyan kan mga pahayag ni Professor Rene Gumba kanda PSO sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Padago sa pagpasyara sa mga eskwelahan ang mga personay kan na POPCOM o Population Commission Office digdi sa laog kan Naga para man ibalangibog ang impormasyon sa pag-edukar kan mga kaakian tanganing makaibitar sa listahan kan pagiging teenage pregnancy na nagalulubo anda bilang unyan sa laog kan siyudad Naga. Kabali sa pigdudumanan, iyo ana mga barangay tanganing tutukan na 2 to teenage pregnancy asin ana mga jóvenes anday muna maimbwelto sa anuman na klase nin sex. Oya ana parte kan mga pahayag ni Joy Macaraig kana Population Commission Office sa Naga. Nagiging enticing sa mga aki. Kaya po kami, nasa pag-edukar kami sa level sa pag-edukar sa mga aki, pagtauning impormasyon sa mga aki. Number 1, kami nagduduman sa mga eskwelahan, nagduduman sa mga barangay, na ang samuyang talagang tinututukan para ko sa inda na saying no to teen pregnancy, ano ta dapat day mo na mag-engage into premarital yan. Iyan ang kadakol-dakol ming ginigibo na talagang gusto ming maabot ang mga kahubinan in terms of educating them on sexual and reproductive health. Bakula po si mga kahubinan, pati si mga magurang ma'am. Si Joy Macaraig kan na POPCOM Naga sa entrevista kan na programang Ciudadano ni Station Manager Bibot Calleja. Mientras tanto, nangapudan ngunyan ang opisina kan na POPCOM office sa mga jóvenes, partikular na sa siyudad Naga na magduman o partikular na duman sa mga amay na naembwelto sa sex na kung igwanan nina ibang namamati sa saindang lawas o salud. Kinakaipuan na ang mga ini magpakonsulta na sa saindang opisina asin
magkaigwana ninda konsultasyon sa mga doktor. Da isubuot magkaigwa kanda pigaapod na self-medication na pag naaraman kaya na ana mga jóvenes da ibasta nagkakaigwa ninda pagpapakonsulta sa mga doktor asin sa opisina kan PAPCOM kung sinda igwana ni naaraman na namamati sa indang mga lawas. Huli kan na bagay na yan ana mga ini saka na sana minasongko sa opisina kan PAPCOM asin mada sa mga doktor tanganing magpakonsulta kung sinda grabe na ana mati. Huli kan bagay na yan sinabi kana nasambit ng pamayukan na PAPCOM na bukas an sa indang opisina tanganing digdi magpakonsulta nin amay ana mga jóvenes. Uya si Joy Makaraig na PAPCOM Naga. Yung mga kahubinan na ini na magduman sa mga health facilities para maka-access ni mga health services because ang mga kahubinan po talaga kaya ano yan ang saro sa mga characteristics ninda or ugali ninda, they have a very very low health seeking behavior. Di po yan itong araw ka sa itong mga may edad-edad na may mamati pa-check up or kundi mahapot kung anong mga naman. Pero ining mga kahubinan, di po yan na basta-basta madyan sa mga health center para maghapot kang namamatian ninda or magpa-check up kung anong namamatian ninda hasta like itong mga sexually transmitted infections na very common sa mga sexually active na mga kalalakihan like gonorrhea, di ba? O most of them, nagkukuyan sa niya, self-medicate kasi nasusupog, nasusupog na maaraman na sexually active sinda or nasusupog na maaraman na igusin ng helang na arog kaya. So they self-medicate until such time since bako man yan si tamang pagbulong, nagiging malala. Pag yan malala na, saka lang yan madyan. Partiyan kan mga pahayag ni Joy Makaraig kan na PAPCOM Naga sa entrevista kan programang Ciudadano ni Station Manager Bibot Calya. Sa laog nin 19 barangay kan na Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur, 11 na sa mga ini ang konsiderado ng barangay drug cleared asin iguana sana nin 8 barangay ang piglalapigutan nangunyada pinagtututukan kan na PNP ngani man na maideklara na bilang drug cleared. Kadaklan sa mga ini iyo at mga barangay na yaon mismo sa sentro kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Ang mga barangay na ini iyo anda San Cirilo del Norte, del Sur, Balugo, Odikon, Kitang, asin iba pa. Kadaklan sa mga ini anda sinasabing dakul na mga drug surrendery asin digdiman na nakatutok ang mga drug operation na pinagigibukan Philippine National Police o PNP Pasakaw. Uya si Police Captain Maribek Rigunaos, Deputy Chief of Police kan Pasakaw Municipal Police Station. Bali po ang out of 19 barangays po, meron na lang po tayong 8 na for drug clearing. Yung 11 po doon is drug cleared na po. So kaya po itong effort na ginagawa po namin, isa po ito sa kailangan natin gawin para ma-apply po natin for the drug clearing yung ibang barangay po natin. Mostly po ito mga barangay po na nandito po sa nearby barangay, San Cirilo, Del Norte, Del Sur, Balugo, Odikon, Kitang, ito pong nasa malapit na lugar po natin. Paartikan mga pahayag ni Police Captain Maribek Rigunaos, Deputy Chief of Police kanda Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa mga may sadiri kanda e-bike o e-trike pig tawanan na ana mga ini nin plaso abot na sana sa Hunyo 15 tanganing iparehistro ang sindang mga unit o e-bike asin makapag-complikan sa indang gabus na mga requirements arog kan na lisensya asin na rehistrado kanda sa indang e-bike alagad sa kudngunyan padagos-dagos manda ang opisina kan Land Transportation Office LTO Naga sa pagdul nin mga libreng theoretical driving course sa gabus na mga
naguoperar ka na e-trike na kung saan na ginigibo sa opisina ka na LTO digdi sa Laog Kanaga. Tulong bats na ka na mga driver asin operator kan e-trike ada natatapos na gibo na seminar an pinakauri digdi ginibo kan aldaw kan Sabado sa mismong opisina kan LTO digdi sa Laog kan na Siyudad Kanaga asin nigwapang masurudod na mga serye kan mga seminar. Uya si Grace Ruas kan LTO Naga. Actually ito, ini baga mga e-bikes, pinagtawan po sindaling time na makapagparisto kayan until June 15. And makakomply man kan sa indang gabos na requirements, so, pareho kang license and resto kan sa indang e-bikes. Para sa June 15 pa man po actually iyan ang implementation kayan. Pero however, nagkaigwa na po kami ng 3 batches. Tulong batches na po ang ginibo may libreng theoretical driving course sa gabos na mag-operate o nagdadrive o nag-ooperate kan sa tuyang mga e-bike. Nagkaigwa na po kami ng seminar dito sa office mismo, pang tulong batch po last Saturday. Yun na po, yung pinagpupunan na po nga na magtauan sinda ng lisensya. Sa pinag-require po nga ni na magkaigo sinda ng lisensya, dahil po doon sa tuyang Republic Act 4136, dubos na magamit ng vehikulo sa kalsada, dapat po may valid license. Artiyan ka na mga pahayag ni Ma'am Grace Ruas kan LTO digdi sa Laog Kanaga sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Patugang yan ang katiripunan kan mga barata lokal sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis asin mada mga tugang si Sir Benji Rivera. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa ino pong pagkatabay. Salamat po. Basta barata. Sigurado. BBS Basta Barata. Sigurado.